Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Masaganang Coco Buhayan. Makinig at matuto on air. Dito lang sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Makinig at matuto on air. Dito lang sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Bagnal daw kay ATI. Welcome po sa panglimang episode ng ating School on the Air for Coconut, Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Ako po ang inyong makakasama, J.R. Soriano Patad, at binabati po natin lahat ng mga farmer enrollees po natin mula dyan sa Distrito 1 ng Cagayan. At ganun na rin na binabati po natin ang lahat ng provincial agriculturists dito sa Lambak ng Cagayan, mga agriculture extension workers, magandang umaga po, at lahat ng nakikinig sa atin, lalong-lalo na nga ang ating mga farmer enrollees. Mamaya po ay makakasama po natin si Sir Edson V. Hernandez, ang Agriculturist 1 ng Philippine Coconut Authority. Ang School on the Air for Coconut na ito ay inihahatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 kasama ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 at maging ang Philippine Coconut Authority. Kasama rin po natin sa pagsasagawa ng School on the Air ang municipal at local government units, maging ang provincial local government unit ng probinsya ng Cagayan. Welcome po sa panglimang episode ng ating School on the Air for Coconut, Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Ang School on the Air for Coconut ay isang programang nagbibigay impormasyon sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka, lalo na sa pagtatanim ng niyog. Sa ating Coco Tanong noong nakaraang episode, magbigay ng isang Good Agricultural Practices or GAP for Coconut. Magbigay ng isang Good Agricultural Practices for GAP or GAP for Coconut. Ang mapalad na nabunot sa mga nagpadala ng kanilang tamang sagot ay si Ginang Divina Titabag ng Barangay Villa Santa Teresita, Cagayan. Ang nanalo sa ating Coco Tanong episode nung nakaraang linggo ay si Miss Divinia Titabag ng Barangay Villa Santa Teresita, Cagayan. Congratulations, Ma'am Divinia. Kayo po ay nanalo ng 100 pesos load. Samantala, para naman po sa ating Coco Tanong ngayong episode na ito, anong season dapat isinasagawa ang transplanting ng niyog? Anong season dapat isinasagawa ang transplanting ng niyog? Ipadala ang inyong sagot sa 0949-889-6315 o di naman po kaya ay mag-chat po kayo sa ating messenger at sa comment section ng ating Facebook Live. At sa pagpapatuloy ng mga iba't iba pang mga good agricultural practices for coconut, narito si Mr. Edson V. Hernandez ng Philippine Coconut Authority. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig para po sa School on the Air for Coconut, Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Ako po ang inyong makakasama. Ako po si Edson Hernandez, Agriculturist 1 po ng PCA Cagayan. Para po sa isang pagtalakay sa episode 5, unang bahagi po ay ang sourcing and selection of planting materials
At ang ikalawang bahagi po ay ang farm establishment. Sa unang bahagi po na ating pong tatalakayin ang pagpili po ng ating planting materials. So sa pagpili po, ito po ay isang masusi, no, na proseso para po matukoy na rin natin ito. Sa pagpili pa lang ay matukoy na natin ang naakma at pinaka-the best po sa atin. Kasi po sa pagpili ay dapat tinitingnan natin kung ito po ay magiging produktibo at magbibigay sa atin ng magandang ani. Narito rin po yung dapat po nating isalang-alang kapag tayo po ay pipili ng ating pong planting materials. Bukod po sa ani at kalidad po na as basic consideration po natin ay dapat matukoy rin natin kung ano po ang variety po na ating pong itatanim base po sa pangangailangan po ng merkado at ang tipo o kagustuhan po ng ating pong mga farmer at adaptability po para sa ating pong lugar. Ang iba pa na dapat nating isaalang-alang ay ang klase po ng lupa na ating pong pagtatamnan, yung nutrient levels po ng ating pong lupa, ganyan din po ang availability ng tubig, ganyan din po ang temperatura, at kung merong pest and disease history po sa ating lugar. So ang planting materials po natin ay dapat po ay high quality po na nanggagaling sa PCA seed gardens at seed production centers, Bureau of Plant Industry or PCA accredited nurseries. Ganyan din po kung ito ay PCA recommended varieties, signal producer, o di kaya ay farmer selected mother palms. So sa ating pong pagpili ng ating pong nyog ay meron po tayong apat. Ito po ay plantation block selection, mother palm selection, seed nut selection, at seedling selection. So una nating tatalakayin ang plantation block selection. So dito po sa proseso na ito ng ating pong pagpili, kapag ito ay plantation block selection, dapat ito ay properly managed yung pong ating pong farm. Dapat po ang ani nito ay tataas pa sa aabot sa 80 nuts per palm per year o kaya ay 2 toneladang kopra sa isang hektarya kada taon o higit pa. At sa block po na selection natin, sa 50 meters by 50 meters, dapat po ay makaselect po tayo o makapili po tayo ng 10% na the best. Kapag sinabi natin the best, ito po ay yung uniformity. Dapat po ay pare-parehas po ang age, pare-parehas po ang laki ng ating pong nyog, at wala pong history ng pest and disease. So sa mother palm selection naman natin, kung ano po ang variety, stout trunk, dapat po yung maganda yung puno niya, at yung pinaglagasan po ng dahon ay dapat ay closely yung kanyang espasyo lamang, at yung size po ng seed nuts ay dapat po ay pare-pareho, at ang crown o yung dahon niya sa taas ay dapat meron pong at least 30 na open leaves. So sabi dito, ang mother palms o pollinated varieties ay dapat po ay napili natin sa isang block o area na kayang mag-produce na nasa average po ng at least 8 nuts per bunch or copra equivalent na 25.6 kg per tree per year. So sa ating pagpili ng seed nuts ay narito po ang mga criteria o dapat po nating isalang-alang din. So una po dyan, dapat po ay uniform po ang size, kung ano pong variety nito, at yung physiologically mature. Ibig pong sabihin, kapag ito po ay inalog po natin, ay maririnig po natin yung sloshing sound na tinatawag. At dapat po yung shell ay wala pong deep crack o puncture. Dapat din ay wala pong insect or disease na damage. At ito po ay, yung seed nuts natin ay dapat na nanggaling o kaya ay napili natin sa mother palms na nanggagaling sa National Seeds Industry Council, registered sa ating pong PCA recommended varieties. So kung napili po natin yung magaganda, at narito rin po yung mga dapat na hindi natin kukunin kung tayo po ay kukuha ng planting materials po natin. Ito nga po yung mga defective seed nuts, no? So una po dyan, meron po yung punctured or cut, yung may malaking kwan na po yun, may malaking hiwa. At pangalawa, yung mga maliliit at hindi maganda yung kanyang shape, kaya deformities. At meron din pong immature, ibig sabihin hindi pa totally brown yung kanyang kulay. At meron pong damage na gawa po ng mga rodents po natin, yung mga daga. At kaya yung panglima ay disease infected seed nuts o kaya may disease damage na po. So sa atin pong pagpili, meron pong nirekomenda ang pong PCA para sa ating pre-treatment of seed nuts.
Kapag hindi pa po partially brown yung seed nuts natin, ay maaari po natin siyang ilagay o kaya store sa ventilated na or open shed po sa loob po ng 3 hanggang 4 po na linggo para po mapadali yung pag-germinate po ng seed nuts. So kapag dry season naman po, pwede po natin siyang ilagay sa tubig ng 2 linggo para po mapaganda pa natin yung germination po niya. So pangatlo po ay dapat matanggal po natin yung perianth lobe at bahagi po natin na i-slice po yung portion po ng yung husk o yung bunot para mag-facilitate po ng germination. So after natin mag-select sa seed nuts, so narito na po tayo sa seedling selection for planting, field planting, no? So kapag assuming po na nakapagpatubo na po tayo, ay dapat mapili din po natin kung ano po yung healthy, normal ba yung kanyang green, yung kanyang dahon, stout girt, kung malaki ba yung stout girt niya, at ito po dapat ay wala siyang pest and disease infestation. So ito rin po yung pang-5, dapat ay resembles that of parent, yung pedule color niya, makikita na po natin, no? So yung leaflets of youngest leaf ay kapag nag-split na po ito ay maaari na po natin itanim. So sabi dito, kapag in case of hybrid seedlings, yung F1 po na tinatawag, no, yung first filial generation offspring, ay dapat madistingue natin na mother palms na magagamit po natin sa ating pong pagtatanim. So yung hybrid seedlings ay dapat po manggaling lamang sa PCA or PCA supervised or accredited na mga coconut hybridization farms. Gaya nga po ng pagpaproduce ng makapuno na seedlings, ito po ay embryo culture. So mag-ingat po tayo, no, kung tayo po ay binibentahan ng makapuno, lalo na po kung ito ay naka-polybag lamang at mayroon pang bunot, yun po ay hindi po totoo na makapuno, kasi po ang makapuno ay embryo culture po yun. So dapat po ay yung pagkukunan po natin ng mga ganong klase po ng seedlings ay dapat PCA registered producer po sila o kaya insect registered varieties po. Kung meron pong naaangkop na seedlings, meron din po yung mga unsuitable seedlings. So ito po yung mga hindi na po na dapat nating piliin. Una po dyan, kapag thin and wheel, sabihin kapag ito po ay payat po yung kanyang puno, no, yung stout niya. At albino, kung ito po ay kumbaga mo po siya, hindi po siya green, no. Disease infected seedlings at weak and damaged sprout, kung nakabaluktot yung kanyang pagkatubo, hindi na po rin natin yung pipiliin. Kapag ito po ay weak in disease, yun mo yun. At yun nga po, infested na pest. Kapag overgrown na po, overage, at nag-split na po yung mga leaves niya, ay hindi na po na dapat natin piliin. At kung nakikita natin na may nutrient deficient po ang seedlings. Dito po sa ikalawang bahagi po ay tatalakayin natin ang coconut farm establishment. Dito po ay mapag-uusapan natin ang land preparation, planting system, layouting, holding, transplanting, and care of young plants. Sa land preparation po, dapat po ay clear ang area po natin sa lahat ng debris, yung mga unwanted plants po doon, yung mga puno na hindi na mapakikinabangan, at yung mga damo, yung obstruction doon ay dapat na makolekta at may tambak sa isang lugar. At maaaring ito ay matakpan ng cover crops at hayaan po natin na mabulok. At kung ang area po natin ay prone sa rhinoceros beetle, ay maaari po natin sunugin. Sa area naman po natin na covered po ng kugon, ay pwede po natin siyang ipaararo o kaya ay mapatraktor o di kaya applyan ng herbicide gaya po ng glyphosate at 3.1 kg per hektar o di kaya yung paraquat at 2 liter per hektar. Mainam po na makultivate natin ang ating lupa na mabuti, magtanim ng cover crops kung sakali po ang area po natin ay slopey para po ma-minimize po natin ang erosion. Huwag po tayo magtanim sa waterlogged areas, sa mga areas na stagnant po ang tubig. Maaaring po ito ay maging sanhi ng paninilaw, di kaya ay pagkapansot o hindi lago ng ating pong seedlings at magre-resulta po ng mababang ani. Dito naman po sa planting system, ang karaniwan po na ginagamit po ng ating pong mga magsasaka ay ang square method at ang triangular method. Mas common nga lang itong square kaysa sa triangular,
Pero ang recommended po ng PCA ay triangular sapagkat maaari po siyang mag-accommodate ng about 15% more palms compared sa square method per unit area. At makapag-provide din po sa triangular ng maximum use of sunlight para po sa paglago o paglaki ng ating pong seedlings at gayon din po sa magiging produksyon nito o ani. Dito po sa triangular ay maaari po tayong magtanim ng mga intercrop tulad po ng kakao at coffee. Narito po ang pagkukumpara sa square at triangular batay po sa distansya ng between rows and numbers of palms in relation to planting geometry. So kapag tayo ay nagtanim ng 7 by 7 meters sa square, ito lamang po ay 204 na seedlings lang po kumpara sa triangular ay 236. Sa 7.5 by 7.5 sa square ay 178 na seedlings at 205 naman po sa triangular. Kapag 8 by 8 naman ay 156 sa square at 180 sa triangular. Sa 8.5 by 8.5 ay sa square po 138, sa triangular 160 at sa 9 by 9 sa square ay 123 seedlings at sa triangular ay 143. Sa 9.5 by 9.5 naman ay 111 seedlings sa square at sa triangular ay 128. Sa 10 by 10 po ay kung sa square ay 100 seedlings lang po at sa triangular ay 115. Dito naman po sa layouting ay may mga materials po tayo na magagamit. Gaya po ng una, yung compass, yung 2 sets of calibrated rope na may haba na 100 meters. Dito po sa 2 sets of calibrated ropes, let's assume po na ang kwan po natin ay triangular at ang ginamit po natin ay 9 by 9. So ang magiging planting distance po nun ay 9 meters at ang inter-row distance po natin ay 7.8. Yan po ang dapat na nakakalibrate sa ating pong tali. Kinakailangan din po natin ang stake o istaka na may haba po na 1 metro. Gawin din po ang planting guide. Narito po ang mga hakbang sa ating pong pag-field layouting. So una po ay kinakailangan po natin ng compass. Kapag nag-establish po tayo ng north to south line, ay dapat po ay pumili tayo ng spot po sa gitna po ng field po natin. Pangalawa, ay dapat magkaroon po tayo o mag-establish po tayo ng north to south lines at maglagay po tayo ng istaka dito po sa magkabilang dulo. Dapat po ay mag-set tayo ng planting distance on the north to south line by using planting distance na calibrated string po natin kanina na 9 meters at lagyan po ng istaka sa bawat 9 by 9 na measure po natin at pwede na po nating i-remove yung guide sticks po natin na una nating nilagay. Pwede na po nating tanggalin. So pang-apat ay gumawa tayo ng perpendicular line na crossing sa compass spot po natin. So, kalima, dapat ay mag-set tayo ng inter-row distance sa atin pong ginawang perpendicular lines using ang inter-row distance calibrated string na 7.8. So, ito yung mga inter-row po na po natin. Yan po. At maglagay din po tayo ng istaka para ma-pinpoint po natin yung mga bawat row. Pang-anim, dapat po ay mag-establish po tayo ng row parallel na north to south line din po ang gagawin po nating row parallel. Pang-pito, in staking the first odd number rows, yung 1, 3, 5, 7 po na row, dapat po ang yung first stake po natin ay nasa 1/2 planting distance from the guide stake po. Ito po siya, nasa 1/2. So yung succeeding stakes at full distance naman ay 9 meters. Pangwalo, the even numbers row are staked at the north to south line. Yung even number natin na 2, 4, 6 ay kaparehas po ng una nating na-establish kanina na north to south line.
function po ay dapat nating i-review o kaya i-check natin yung mga estaka kung ito ba ay naka-align. At kung meron pong mga na-displace, ay pwede po nating itong itama. Panghuli po ay dapat po na mag-establish tayo ng planting guide stakes para po magandang tingnan po ang ating pong itatanim na seedlings. Gayun din po ay magiging maganda po yung linya at distansya po ng ating pong pagtatamnan. So sa ating pong holing ay kinakailangan po natin ng maghukay ng 50 by 50 by 50 cm size. Ito po ay ina-advise po namin na 2 months before po na tayo po ay magtanim ay dapat po ay nakapaghukay na po tayo to allow for the weathering of the soil sa site po at sa ilalim po ng ating pong pinaghukayan para rin po sa early root contact po na ating pong itinanim na seedlings. So sa ating planting hole, ito nga po ay kapag tayo naghukay, dapat po yung topsoil po ay nakahiwalay po sa subsoil. Ito po ay may lalim na 50 cm, katumbas ng ating pong tuhod. Bago po tayo magtanim ay pwede po tayong maglagay ng basal kapag pero meron po tayong dapat isaalang-alang kapag ito po ay coastal area o kay malapit sa dagat. Pwede po kayong maglagay ng 150 grams na 2100 o ammonium sulfate, 100 grams po na potassium chloride. At kung ang area po natin ay inland naman ay 150 grams ammonium sulfate at 200 grams potassium chloride. Kung wala po ang dalawa po na nabanggit, ay pwede po tayong maglagay po ng asin. Sapagkat yan po ang isa po sa pinakamahalagang nutrient na kinakailangan po natin yung ay ang chlorine. So, kapag tayo na po ay magtanim, so ang una nating ilalagay ay ang topsoil. Susunod po natin ang basal at ang subsoil. So sa ating pong transplanting ay kinakailangan po natin na gawin ito kapag ito ay simula na po ng rainy season. Kapag ang seedlings naman po natin ay 7-month-old at pataas, at yan po, kung yan po ay naka-open lips na, at kung meron po mga matatandang bugat, ay dapat na tanggalin para po makapag-produce po ulit ng panibagong ugat at less stress din po ito. At kung ito po ay kukunin natin sa nursery, ay dapat po ay umaga at late in the afternoon kung hapon po tayo kukuha. Kung ang seedlings naman po natin ay hindi natin agad may tatanim, pwede po natin siyang ilagay sa silong. Patubigan din po natin at protektahan din po natin sa anumang pinsala. Ang seedlings po natin ay dapat na nakatanim po sa gitna po ng planting hole po natin. Ito po ay dapat yung nuts po natin ay 4 to 5 cm below ground level po. Kapag naman masyadong malalim, maaari pong masuffocate yung young leaves or bud, at kung ito naman ay mababaw, syempre po pag meron pong mga malalakas na ulan at hangin, ito po ay mag-depend at wala po sa ayos. So, slight lang po na depression sa base po ng ating pong seedlings para mag-trap po ng rainwater kung sakaling uulan po. At gayon din po, the soil around the base should be pressed firmly para po hindi po mapunot basta-basta. So sa care of young palms, so sa first 3 to 4 years ay talaga yan po yung critical period ng ating pong seedlings or palms. Kasi po dyan po halos ina-atake po dyan ng mga insekto o may mga peste. So protektahan din natin from stray animals, yung mga kambing, mga baka na nakawalay, ay pwede po natin siyang lagyan ng fence o kaya bakod. So i-check din po natin yung drainage, baka naman nag-stagnant po yung tubig niya, at regular po na atin pong lilinisan sa 1 to meters radius of the palms. Ay dapat po malinisan natin, matanggal po natin yung damo, malagyan po natin ng mulching, yung mga dried weeds o puhas, farm waste, at other organic mulches. So yung mga naitanim natin na namatay, unhealthy, o kaya yung stunted seedling hindi siya lumalaki, pwede po natin siyang i-replace. Palitan po natin, at dapat po meron po tayong nakareserba na
kahit man ng 15 na healthy seedlings per hectare para po pamalit po natin sa mga kung sakaling may mortality o kay mga unhealthy. So regular din po tayo na maglagay po ng mga fertilizer at nire-recommenda po namin na kahit every 6 months pwede po tayong maglagay po ng fertilizer. At meron po tayong kasabihan, magtanim ka ng magandang punla at mag-aani ka rin naman ng maganda at masaganang bunga. Masaganang kukubuhayin po para sa ating lahat. Marami pong salamat. Ating napakinggan ang pagpapaliwanag ni Mr. Edson V. Hernandez, ang Agriculturist 1 ng Philippine Coconut Authority dito sa Cagayan, Isabela, ang mga Good Agricultural Practices or GAP for coconut. Kung mayroon po kayong mga katanungan, pagkaklaro sa nakalipas na paksa, maaari po kayong mag-text sa ating hotline 0949-889-6315 para sa mga smart subscribers upang ating sasagutin sa susunod na episode. Pwede din po na magpadala po kayo sa ating comment section at maging sa ating messenger. Babasahin po natin yan. At para sa ating kokotanong ngayong episode, anong season dapat isinasagawa ang transplanting ng niyog? Anong season dapat isinasagawa ang transplanting ng niyog? Ipadala ang inyong kasagutan sa ating hotline numbers 0949-889-6315 para sa mga smart subscribers. Huwag kalimutan pong isama ang inyong pangalan at address. Yung mga nagsumasagot po na tama, ngunit walang pangalan at address ay hindi po natin isinasama sa bunutan. Kaya po, kung gusto po ninyong manalo ng 100 pesos loss, malaki-laki na din po yan, ay pwede po kayong magpadala ng inyong sagot kasama po ang inyong pangalan, buong pangalan at address. Abangan ang masusunod pang mga episode ng ating School on the Air for Coconut, masaganang kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Bago po tayo magpaalam, ay inuulit po nating batiin ang ating mga School on the Air coordinators, mga municipal agriculturists, maging provincial agriculturists dito sa probinsya ng Cagayan at maging sa buong lambak ng Cagayan. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng tumutok, lalong-lalo na sa ating mga farmer enrollees, magandang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko din po kayong lahat na palagi ang tumutok sa ating School on the Air at ang mga programa sa istasyong ito. Muli, ako po si J.R. Soriano Batad, pansamantalang namamaalam. Magandang araw at God bless. Masaganang Kokobuhayan. At yan ang Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Huwag liliban dapat laging present!